bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome po sa palatuntunang kasama ka, kaibigan. Ito po nyo kaibigan, ang balagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama po natin ating po naman production assistant Abby Garcia San Pascual, ating technical advisor Adrian De Los Reyes. At siyempre, ang ating EFI chairman, Sir Elmer Francisco. At nandyan din po, nakamonitor. Magandang araw po, Sir Katz Enriquez, ang isa po nating batikang broadcaster dito po sa EFI Jeepney Station. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Siyempre po, araw ng Lunes ngayon. Ang ating po namang pag-uusapan, ang ating mga may kapansanan. Ano po, ayan, ang ating kaibigan kung may K. At meron maya-maya po ay magkakaroon po tayo ng isang panauhin. At ito po ay bali paglulunsad na rin ng ating tuwing araw ng Lunes, yung ating man on the street, no? Na kumbaga ito po yung magbibigay sa atin ng mga balita, field report, no? Na kung tawagin sa mainstream media, but sa atin po ay magkakaroon po tayo nito, no? At atin pong ibabahagi yung kanilang makukuhang mga balita, no? Hindi lang po sa may kapansanan, pati na basta po sa yung para po sa ating buong lipunan. Ano po, man on the street, ano po yung pinag-uusapan, maaaring doon sa lugar nila ay ito rin ay pinag-uusapan, kaya sila po ay makakasama natin para po pag-usapan, ha? At mahimay-himay natin ano ba yung natin, siyempre, mga panawagan na rin. Halimbawa po, naging problema. Lumutang na usap-usapan sa buong kapuluan. Katulad po ngayon, alam niyo naman, ano, yung pagbubukas muli ng mga ruta, ng mga buses sa iba't ibang bahagi, binigyan po ng importansya. Sa aking pagkakadinig po ay ang Region 4A at ang Region 3. No, yan. But yung Region 3 mukhang maiksi pa yung rutang ibibigay sa kanila. At isa po, yung tungkol naman sa mukhang humihingi ng dagdag na pasahe, no? Ang ilang mga bus operators po natin. No? Narinig natin yan, at napapakinggan natin. Kilala natin na personal yan, si Mr. Homer Mercado, na isa po sa mga opisyales ng Southern Luzon. Ayan, bus operators, parang ganun po yung kanyang organisasyon. At yan po ay friendly po sa may kapansana. Kaibigan po yan. Batiin natin ni Sir Rizal. Ano? Kung bansagan po namin yan, si Sir Rica Moore. Ayan. Ang Rizal Morales sa tunay po na buhay. Sir Rizal, magandang araw sa iyo. Alam ko, andyan ka lang at kami ay iyong inaalalayan, lalong-lalo na sa sektor na may kapansanan, mga kababayan. Ayan po, siyempre, NCDA Executive Director, Emer Rojas, magandang araw. Sa ating sectoral representative ng Persons with Disability
Sectoral Council sa National Anti-Poverty Commission, Sectoral Representative Joyce Garcia Ceballos Garcia. Ayan, maganda araw po sa inyo. At sa lahat po ng council members na nakalatag sa lahat po ng rehiyon, Region 1 hanggang Region 13, ayan, at iba pang mga special regions katulad ng NCR. Ito, special region ito, but yung BARM, yung bansang yung sa autonomous region, yung Cordillera, yung CAR, po, ayan, lahat po ng regions po natin ay meron pong mga council member representing po para sa may kapansanan. Iba't ibang kapansanan po yan. Kaya yan po yung atin pong ikino-coordinate na makakuha tayo po ng mga balita mula sa kanila. Ika nga yung ating EFI Jeepney Station ay talagang papaimbulog, lalong-lalo na sa pagbibigay ng iba't ibang mga balita mula po sa iba't ibang rehiyon. Sapagkat tayo po ay dun sa ating National Anti-Poverty Commission ay meron po tayong pwedeng makasama na dyan. Karamihan po yan ay mga advocates po, at mga voluntaryo. Nagtatarbaho yan ng talagang tarbaho lang, mga kababayan. At sila po ay akin pong kinakausap na. At yung iba't ibang leaders po ng mga may kapansanan sa buong Pilipinas, bawat region siya meron, at hanggang probinsya, hanggang barangay po ay meron po tayong kakilala. At yan is pamagitan na rin ng ating mga kaibigan, sila Sir Errol Barba. Binabati na natin ang ating sa ngayon po tawag sa kanya ay focal person ng Metro Manila Development Authority Persons with Disability Affairs Focal Office. Ayan, na mukhang gagawin po parang secretariat. Ayan po, Sir Don Pradejas. Siyempre po, yung mga kaibigan natin, dyan po naman sa Pasig, yung mga leader dyan. Ricky Delgado, talaga naman po yan yung mga napakasisipag. Metro Manila, yung NCR, Federation of Persons with Disability. Maganda araw po sa inyo. Kaya ito pong ating palatuntunan, tandaan niyo po mga kababayan, pag lang ang signal ng tatlong telco na ito ay umayos, ay talagang mag-iingay sa ating Facebook live streaming ang himpilang EFI Jeepney Station. Talagang mag-iingay tayo sapagkat tayo po ay mayroon pong iba't ibang sa iba't ibang lugar po ng ating kapuluan na makakasama po natin para po magbalita sa atin. Siguro naman ay talagang iyan ay magkakatulong-tulong, hindi lang po sektor na may kapansanan, yung ating po mga kasamahan din sa National Anti-Poverty Commission, yung iba't ibang sectoral council. Andyan po yung senior citizens, andyan po yung katutubo, andyan po yung mga youth and student, at yung mga bata. Na-interview na po natin yan, nakasama na natin yan, youth and students, yung sektor ng mga bata. Alam niyo po mga kababayan, hiwalay po yung sektor ng youth and student doon po sa sektor ng children's. Kaya 14 po yan. Isipin nyo, 14 na sektor. Pinaka-minimum po niyan ay sabihin na po natin na bawat region, 17 yan, bawat sektor. Meron po tayong 14 basic sector times 10 na lang po yan. 140 po ang ating pwedeng maging man on the street, na magbibigay po sa atin ng mga balita, na galing po talaga sa mga taong alam na natin, sila mismo yung naka-experience ano po yung nangyayari sa kanilang mga lugar. Kaya talaga yan po ay tunay na balitang, hindi po fake news. Kaya yan po papaimbulog ang ating EFI Jeepney Station ni Sir Elmer Francisco. Tulong-tulong lang po tayo, lalo yung mga kasamahan natin sa technical side, yung mga kasama natin sa ating broadcasters pool. Ang gagaling pa niyan, handyan yung Sir Katz,
Enriquez, andyan yung Sir Edmond Tayaw, Sir Rick, si Mamita, at yung iba pa po, Kuya Atong Balatong, na talagang, hindi lang po, hindi matatawaran ang kanilang kakayahan, talento, lalo na sa kanilang iba't ibang larangan na kung saan sila po ay umaimbulo lang po sa EFI Jeepney Station. Ganyan ay masasabing bago, pero ito po ay ika nga po ay aangat. Yung bagay yung jeepney natin ay nakikita yung ating himpilan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ibig sabihin po makikita, ito po ay rirehistro sa bawat Pilipino yung ating po namang himpilan. Sa pamamagitan po siyempre ng ating mga kasama. Nandyan po, magtutulong-tulong para po sa kapakanan ng isang mapayapa at masasabi nating parehas na pagbibigay ng balita sa ating pong mga kababayan. Wala pong fake news dito sapagkat tayo po mismo, yung ating katulad po sa programang Kasama Kakaibigan, abay ating pong kukunin ang iba't ibang yung nararamdaman na eksperyensya ng ating pong 14 na batayang sektor. Yun po yung kabuuan ng lipunang Pilipino. Kaya ayan po at tayo po sa unang salbo para sa linggong ito ay patikim po. Magkakaroon po tayo ng makakasama, man on the street, isa pong advocates ng persons with disability at dati rin nakasamahan natin as council member po ng National Anti-Poverty Commission na kung saan nire-represent nyo po yung Region 5 noon, kabuuan. Kaya ayan po, ating patatawagan na sa ating production assistant na masipag, maganda. Ayan, okay? Naroon na ba kasama Miss Abby? Makuha na natin siya. At, nandiyan siya? Hello, pare. Pare. Magandang hapon sa'yo. Pakilala mo na kita. Siyempre kasama na po natin ngayon ang ating dating council member at advocate ng mga may kabansanan dyan po naman sa Rehiyon 5, si Sir David Nebres. Magandang hapon. Kasama Kakaibigan. Yes, oo naman. Alam mo naman, yung ating palatuntunan, naalala ko tuloy, tayo ay magdadalawamput-tatlong taon na on air, no? At yan ay December 10, 1997 nang tayo magsimula sa himpilan na hukbong sandatahan ng Pilipinas, pero yung ating pagiging media ay medyo mas matagal na, siguro mga 5 years. Ang tanda. Bago tayo nagkaroon ng sariling programa na daily po yan ang program natin, daily. Kaya nga po ang mga banat ko po noon ang bulagcaster ng bayan. Pwede naman po nating sabihin yun sapagkat tayo po yung talagang working media that time. Ang programa po natin ay magandang hapon araw-araw. sa lahat ng nakikinig. Yes. Sa Metro Manila. Nandito po tayo sa Region 5, Legazpi City. Ito po si David Father Nebres. Alam nyo, meron kaming, kaya ang tawagan namin ito is Father po si Father na David at pag naman siya reply sa akin, Father Romel. Yung pong FR na yon kasi po, meron po itong nakasama namin, yung kanyang tiyuhin, no? Sa serbisyo. Ang alam mo, Father Romel San Pascual. Alisin mo na yung Father. Hindi bagay sa atin. Bagay, Father ng mga anak ko. Yan. Ang ginagawa namin dito para maipaalam natin sa lahat ng kapuluan, sa mga kilaukulan, nagpapasalamat muna kami sa lahat ng mga yes, oo naman. tumutulong sa amin dito, lalo na sa mga taga-gobyerno,
Ang inadvocacy namin dito, Father, yung anak buhay ng mga PWD. Ayan, ang kailangan. Oo. Ngayon, gumagawa po kami ngayon ng mga trainings, mga livelihood trainings, lahat na po ng klase. Yeah. Saka yung kung paano kami makapag-sustain dito sa Bicol, mamalabanan namin ang pandemya nito. Ang COVID, Diba? oo. Yes, so at kasamang David, siyempre hinihimay-himay natin at para maganda yung pagkakalatag ng impormasyong kukunin natin sa iyo, ano? Ang ating masasabi kasamang David, ano, yung tungkol dito sa siyempre maraming simula pa nung magkaroon ng COVID-19 ay talagang apektado yung sektor natin. Ano yung napansin dyan na masasabi mong pwede namang halimbawa maipaabot natin sa ating pamahalaan? Medyo naapektuhan din ng buhay namin mga PWD dito sa Bicol kasi yun ngang social distancing. Yung iba sa amin dito, halos nasa 80% ng PWDs dito, ang hanap buhay ay sa palengke. Nagtitinda sila. Oo. Ngayon, medyo nagkaroon tayo ng protocol na bawal yung disiksikan. Saka yung mga may nalumabas na sa mga protocol na bawal lumabas ang mga PWDs, saka mga senior citizen. Doon kami tinamaan ng medyo kunting bilog. Okay. Kaya nga, Father David, ilalatag natin yan at iisa-isay natin. Kumbaga, ako magmamaniobra, ako magmamaneho. Hindi na tuloy kita na ipakalala eh. Alam niyo po, si Sir David Nebres ay isa pong gumagamit ng silyang digulong. Yan po, para mabigyan natin ng ideya ang ating ikaw na mismo, Sir David Nebres. Ano ba yan? Inborn ka ba? Hindi, polio victim ako nung 2-year-old pa lang ako. Yes. 2 taon pa lang ako nung magka-polio ako. Oo, yeah. Kailangan natin, bigyan natin ng background eh. Narakada mo agad ng... yeah. At nang nagkaroon ka ng polio, ano yun, natatandaan mo ba ng mga panahon na yun ay talagang meron parang yung... Mga 1960, wait. 1964, 63. Ako, wala pa nun sa pag-year. Ang itatanong ko sana kung parang meron dyan na yung parang katulad ng COVID-19 na talagang yung masasabi nating malubha yung pagkakaroon, marami ba, kumbaga ito ba ay parang kalamidad na rin during that time o talagang ikaw lang natsyempohan, Sir David? Ngayon, ang ginagawa namin dito, Father... ganito, David, ang gusto ko malaman, halimbawa, yung naging epekto sa ating mga may kapansanan, lalo dyan sa Region 5, bilang ikaw ay gumagamit ng silyang digulong, nabanggit mo nga yung physical distancing, But ang tanong ko doon, sa ating bang rehiyon ay marami talagang nagtatrabahong may kapansanan? Oo naman. Ayun. Talagang nagkaroon na kami dito ng malaking epekto sa hanap buhay. Pero sa gawa ng buti namin mayor dito, bibigyan din kami ng tulong. Oo, at yan ay dapat naman kasi nasa nasa batas, sa Magna Carta, nasa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, di ba? Kaya bilang ikaw ay isang advocate dyan, na noon pa ay nakakasama ko. Yung mga naka-wheelchair ba, mas apektado, aling subsector natin ang napansin mo na talagang apektado at nagkaroon ng problemang matindi dahil lang dito sa COVID-19 na to? Like you, siyempre, physically, di ba? Mga naka-wheelchair, dito lang sa barangay namin, doon lang minsan nagtitinda kami ng kung ano-ano, may makasurvive lang. Wag naman kung ano, Sir David, kasi tayo basta legal, wag yung kung ano ibebenta mo. Kasi, di ba, lilinaw natin, ha? Oo. Alam mo, pwedeng yung ibang kasama ko dito, nagtitinda ng mga kakanin. yan, oo. Mga kakanin. Mm-mm. Yun.
ma, sa, habang nagtitinda sila ng mga kakanin dito, medyo mas masaya naman sila. Kikita ko ng mga yung kasiyahan sa mukha nila na yung ginagawa namin ay legal. Yes, o at yung ano pa yung mga, siyempre, lahat tayo na bigla, ano, Oo. yung mga hanap buhay natin ay hindi na magawa ng katulad ng ginagawa natin. Katulad halimbawa nga, Oo, yung mga normal blind lang. natin na masahista, sir, hindi na rin sila ngayon makalabas. Ano-ano yung mga bilang advocates sa ating mga may kapansanan? Yung, Ang- siyempre, wait, sandali. Yan, Okay. inihimay pa natin, ha? Okay, sige, may sasabihin ka yata. Go ahead. Oo. Ang ginagawa ko dito, minumumotivate ko sila na huwag mawala ng pag-asa kasi habang buhay may pag-asa. Diba? Parang gusto mo na magpaalam eh. Yung mga ang ano, 'di ba? Katulad Oo. ang naapekto ang una, alam natin, lahat naman kayo dahil doon tayo, nanibago tayo, no. Ano ngayon yung katulad sa mga bulag diyan? Ano yung kaya nga unang tanong ko sa iyo, Yung mga kasama natin kung dito, sila ay nakinabang doon sa marami din silang may ginagawa din sila. Yung nag-house to house massage ba sila? house to house na. Nag-house to house sila. Kasi doon sa mall, mayroon kaming clinic, massage clinic doon. Ngayon, bawal. Oh, di ba, bawal- yan ang ano natin, yan ang ating gustong malinawan, sir. Nagsasalubong yung ano natin. 'Di ba, sabi ko nga sa iyo, merong lag ng konti, but timing na yan, timing, sir. No. So diretso mo lang, ano yung sabi mo, nagbabahay-bahay, ano yung binabahay-bahay nyo? Ito ba ay serbisyo, ano? Nag-house to house sila ng massage service. Okay. Tapos by online, may tumatawag sa kanila, nagte-text na magpapabausage. Marami naman, hindi naman sila nawawalan ng hanap buhay. Pero hindi naman tayo nag-violate ng halimbawa yung Hindi. protocol. Hindi naman. Wala naman. Okay. Yun ang inaano natin Diba kasi sabi kanina, basta legal. hindi, alam mo kasi Sir David, ang inaano nga natin, kahit meron ngayong pandemya, ay siyempre, para sa kapakanan ng lahat, halimbawa, ang isang blind, na pag-uusapan niyan din dito sa Metro Manila, ay talagang pwedeng hanap buhay nung kanyang dating ginagawa, ay gumagawa ng pamamaraan. Kaya ang tanong ko sa doon sa siyempre, anong mga ginagawa nyo dyan, sir, para yung mga hindi dati natin nagagawa ay pwedeng gawin natin? Ang ginagawa namin dito, yung mga kagaya kong orto na mga naka-wheelchair, yun, nagtitinda kami dito ng mga kakanin. Oo, Tapos, hindi nga. Alam ba, hindi naman lahat ay may puhunan. Hindi naman. Ang tatanong ko sa iyo nga, katulad nun, siyempre, magtitinda. Meron ba kayong mga natatanggap na ayuda sa gobyerno? Kasi alam natin, ang isang pakay ng ating tatanong sa iyo ngayon, like, maraming sinasabi sa akin, iba't ibang leader, na sila naman ay yung suporta ng gobyerno ayon nga sa nababanggit mo. Yung Yan muna natin, kumbaga kumbaga himayin natin, ano bang tulong to? Pwede bang di ba, katulad halimbawa mo nagtitinda. Ano pwede itulong ng halimbawa DSWD? May programa ba DSWD diyan regarding that matter, yung meron. tungkol dito sa pangkabuhayan? Meron yung nakakapagpila kami ng konting puhunan. Ayun, Diba? yun mga inaan natin kasi Iba naman, nakapasok doon sa tupad. ayun, yung tupad. Oo. Pasok tayong sa yung iba sa SAP. Department of Labor and Employment, meron ba? Oo. Meron. Ano mga naitulong nila diyan? Yung nga nasamit ko na sabi ko yung sa tupad, tapos yung Kasi yung tupad, puhunan. mga dati ng programa nila yan eh. Dati ng programa yan, Sir David, ng DOLE, yung tupad. Ang gusto nating ma-share, maski doon sa ibang rehiyon, yung, siyempre, pakitawagan mo ulit, si Sir David, at nawala sa ating linya ng komunikasyon. Yan ang mahirap talaga. Sa linya ng
mga telecoms ngayon eh. No? Yung ano natin nagkaiba Ayan, yung power supply natin. Okay, go ahead. Hello, Father. Oh, go ahead. May sinasabi mo. Hindi ko na yung huling sinabi mo eh. Sige lang. Naputol yung linya natin. Medyo, Ayun na nga, dire-diretso na eh. Nakakausap na tayo eh. Okay. Ayan, nawawala ako tuloy. Ay, nako, tatang. Ayan, yung dole, siyempre, yung ating palatuntunan, sinusundan ng mga may kapansanan. Ang gusto natin, ma-share din, ano ba yung mga programa na talagang na ipapatubad ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Kasi iba-iba yan eh. Katulad dito sa... May programa sila tungkol sa PWD education, PWD proper education, tapos yung training, seminars para na pagkatapos nun, magbibigay sila ng una para ma-sustain yung napag-aralan sa training, kaya ng pagkagawa ng mga... anong ahensya yan? Anong ahensya yan? Yung iba na, yung nagwi-welding. Hindi nga, anong ahensya? Naririnig mo ba ako, Sir David? Yung sa yung sa DSWD, TESDA, magbigay tayo ng isang ehemplo, Sir David, ano? Para yung ibang nakikinig sa atin, sa ibang rehiyon, baka wala sa kanilang ganyang programa, ma-share natin para meron pala tawagan tayo. Wait, sir. Pinapagawa ko dito sa ibang probinsya namin dito, maging vigilante sila sa programa. Halimbawa, doon sa pag nalaman nila doon kung anong programa doon sa maging inquire sila sa TESDA, kung anong programa pwedeng pasukin nila. Halimbawa, mag-welding, mag-painting. So, pwede sila makapaghanap buhay pag after ng training o pag-aaral nila sa TESDA. Pwede naman silang lumipat doon sa land bank. Halimbawa sa land bank, pwede silang manghiram ng puhunan. Diba? Programa ng ano yan? Anong ahensya ng gobyerno? Oo, sa TESDA yun. TESDA, okay. Yung ano naman doon sa yung proper education naman, punta naman, pag-inquire naman sila doon sa Department of Education kasi ang daming scholarship na binibigay sa mga PWD. Matanda man o bata. Ano pa ang ahensya ng gobyerno na dyan sa parting Albay ay na-avail ng ating mga may kapansanan? Oo naman. Hindi, anong pang ang ahensya? TESDA. Nabanggit mo, DSWD, DepEd. Yan ba, Sir David, yung mga programang yan ay akma, sa tingin mo, akma sa nangyayari ngayon? O dati ng mga programa or talagang wag na nating sabihin na yung kumbaga ang diretso natin doon, ito ba ay naaakma, halimbawa, katulad ngayon sa edukasyon, siyempre, sa mga kabataan natin na mga may kapansanan, yan naman ay advokasya ng ating mga may kapansanan. Kaya yan naman talagang in place na. Ang sinasabi natin, Sir David, yung pangyayari ngayon na dapat ay maipaabot natin sa mga departamento na yung regular nilang programa, magkaroon naman sila ng programa ngayon na talagang naaayon doon sa problema natin, yung crisis natin, pangkalusugan. Kasi siyempre, katulad yung sa edukasyon, given na yan, ang mga bata, wala mo ng face-to-face, wala niyan. So, ano yung, para specific, ano yung ginawa ng DepEd dyan? Para yung, nagtuloy ba yung pag-aaral? Nagtuloy ba yung classroom o online? O ano ba ginawa nila dyan, Sir David? Ano sila, mapping sila kung anong kailangan talaga ng PWD sa mga barangay. Tapos, nung malaman nila kung anong yung maraming nangangailangan, yung mga welder, saka painter. So ngayon, gumawa sila ng programa doon, nagbigay sila ng training tungkol naman sa pag-welding. Okay, yes. Oo. Tapos ng welding, sa'yo na yung gamit. Okay. Yung welding machine, yung translite, yung ibang gamit. Nasa kanya na yung binigay na yan dun sa PWD. So yung kasama natin dito sa ibang kapuluan natin dito sa Albay,
Yeah. may nakakapag-wedding sila sa bahay nila. Mm. Kasi may gamit sila. So ngayon, Oo. bago natin, maiba naman. Kasi malaking bagay yung implementasyon ng Republic Act 10070, itong establishment of persons with disability sa mga cities, municipalities, no? Yan bang lugar mo dyan sa Albay, ay meron na kayong PIDAW pang-provincial? Kasi malaking bagay ito, nakatulong to para maipaabot ang programa ng ating pamahalaan sa mga may kapansanan natin. Dahil sila yung mga focal person, sila yung mga Oo. PIDAW officer. Dito sa Albay namin, sa Albay, sa Mm. lugar namin sa Legazpi, may kooperatiba na ng ano. Hindi, ang tinatanong natin, Sir David, talaga. Ang tinatanong ko, yung Persons with Disability Affairs Office, na kasi sa mga lumutang na mga naging problema noong nakaraang unang arangkada ng pandemya, ay yung listahan, yung bilang natin, walang ma-provide yung nagkiklaim na organisasyon, yung PIDAW, kung may PIDAW mukhang PIDAW-PIDAWan. Kaya, at totoo natin, yung may PIDAW ba dyan sa Albay? At alam mo ba na merong Republic Act 10070? Oo. O yan. O di meron. Yung provincial PIDAW, nagagalit sila ng Hindi ba si ano dyan? Ang namamahala dyan, si Dr. Bernardo? Si Rex? Saan siya? Sa Daet? Camarines Norte, Daet, oo. Sa Albay, sino? Andyan si Arlene sa Tuwito. Siya. Si Arlene is council member namin, kasama namin yan. Siya yung, pumalit siya yun, di ba? As council member ng Region 5. So, siya ang representative ng Region 5 sa National Anti-Poverty Commission. Ayan. Nagkakaroon ba kayo ng ugnayan sa ngayon ni, ugnayan, hindi ko ano ugnayan. Ugnayan sa pagiging advocates ng ating mga may kapansanan. Tungkol sa pagtulong ninyo, meron ba kayo ugnayan? Naman mo ba bilang isa kang taga-Albay? Okay, nakapag-ano naman kami ngayon ni Kaya lang sa ngayon, wala kaming komunikasyon pa ni Arlene kasi gawa nga ng pandemya. Hindi kami nakakagalaw dito makakalabas ng bayan namin, bawal pa sa amin, bawal pa inter-province. Meron namang online. Puro lang text, call. Yun. Yeah. O kaya naman. Nakakapagin kami ng mga programa para ma-i-afflict ang okay. Yeah. Siguro pag mas maganda magpagtulungan nyo ni Arlene dyan kasi ang National Anti-Poverty Commission sa pamagitan ni Sectoral Representative Joyce Ceballos Garcia na taga Bicol din at si Arlene ay meron kami mga pagpupulong online, yung Zoom meeting ganyan na pinaabot yung mga problema, hindi man problema, paano rin halimbawa sa isang lugar para hindi naman masama yung magkopyahan. Kung ito ay nagagawa sa isang lugar, lalo na tungkol dito sa mga pangkabuhayan, bakit hindi, kumbaga, di ba? Kung may ugnayan, pwedeng magkopyahan na ang magkakaroon ng benepisyo yung ating constituency, di ba? Magkaroon ng benepisyo yung mga ating angkan. So, yan, At pa, yung pwede mong ibalita dyan, sir, aside doon sa, yung wala naman naging problema doon sa social amelioration program, sa delivery ng mga services ng ating mga kababayan diyan tungkol sa may kapansanan. Go ahead, Sir David. Sir. Medyo chape ang dating natin, medyo chape. Okay. Chabi. Alright. Yan. Okay lang. Okay na. Sige. Yung kadagdagang impormasyon na lang, Sir David. Kadagdagang impormasyon sa galing dyan at your end bilang ating kumbaga kasama sa Region 5, David Nebres, dating go ahead, kung may babatiin ka, dagdag na mga impormasyon, patuloy no. Sige, pagpatuloy mo, go ahead. Okay, pinapaabot ko lang sa lahat ng mga nakikinig sa NCR, kalapit ka probinsya na ang aming butihing gobernador dito sa Albay gumagawa ng mga
programa para sa mga PWDs. Ang kinakailangan lang ng mga PWDs maging vigilant sila. Pinapabot din ng aming buting mayor dito sa Kamalig na may programa din sila para sa mga PWDs. Okay. Yun lang, Father, at saka medyo choppy ang dating mo. Bahala na tayo dyan. Kahit chubby, payat naman ako eh. Okay lang. Dire-diretso lang. Sige. Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Okay. God bless you more. God bless. David Nebres from Region 5, dating council member po ng National Anti-Poverty Commission, Region 5. Thank you. Okay. Ayan. Check sa yan na. Yan naman ang ating the music played. Okay. Ayan. Okay, yan po naman si Sir David Nebres, Region 5. Ano po, advocates natin na makakasama po natin yan. Medyo, kumbaga, ay naninibago, lalong-lalo na sa signal. Ayan po talaga mga problema natin sa iba't ibang bahagi po ng kapuluan. Ano? But sisikapin natin po, sabi nga po, binigyan na po ng ating Pangulo ang sektor ng komunikasyon, gobyerno man yan, ahensya, or yung ating mga stakeholders ng mga pribado na mga may-ari ng ating telekomunikasyon, yung mga kumpanya na iayos para napakahalaga po kasi talaga ngayon ng komunikasyon. Hindi lang lahat po ng mga galaw natin ay kailangan po yung ating malakas, at mapagkakatiwalaang komunikasyon. Ayan. Kaya po tayo ay ang katulad na ganitong paraan ng pag-broadcast ay kailangan talaga diskarte lang. Ano po? At siyempre, yan is pamagitan ng ating mga nasa technical side na talagang handyan ang ating buhay. Kaya atin po at siyempre sa signal na sinasabi, yan po din at mahalagang bagay po yan. Kaya sa mga darating pong mga araw na broadcast natin, siguradong makinis na tayo on air. Talagang sa pamagitan po ng ating technical advisor na si Sir Adrian de los Reyes, na talaga namang siya ay mayroon talagang kahusayan sa linya ng komunikasyon, lalo dito sa online. Dahil sa yan na po ay marami ng pagkakataon na nasubok, lalong-lalo na sa mga pagpupulong ng ating mga kapwa may kapansanan, katulad ng mga Zoom meeting ng ating mga Philippine Blind Union, yan. At alam ko sila yung mga technical advisor diyan. Kaya Sir Ernie Heredero, magandang araw sa iyo. Ayan po, kaya ang mahalaga ay maipaabot natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood, yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar. Kita niyo po yan, galing tayo ng Bicol. Napakabuti daw ng kanilang gobernador doon, na talagang ang programa ng gobyerno ay pinaabot po sa bawat sektor. Hindi naman po para lang sa may kapansanan ang atin pong binibigyan ng importansya para po dito sa mga programa ng gobyerno. Lahat po yan. Kaya nga po, kasama kaibigan, walang itchapwera. Ang bahagi ng lipunan, kasama po tayong lahat. Kaya po yan ang mahalaga. Magkaroon po tayo ng yung sama-samang pagkilos. Hindi po sama-samang pagkilos para sirain po yung Pilipinas. Sama-samang pagkilos para po ang lahat ng sektor ay kailangan matatag. Hindi po yung, di ba, ang sektor na may kapansanan, maging malakas din.
talagang ma-empower din, sektor ng ating mga katutubo, lahat po ng sektor na napakahalaga pong bahagi ng ating lipunan. Ha? Hindi po pwedeng wala yan. Sapagkat yun na po talaga, kumbaga yung kasa ng mundo. Ha? Hindi naman po pwedeng sa isang bansa ay walang may kapansanan. No? Sa isang bansa ay walang tumatanda. Hindi natin alam na po pwede pala yun. Na, pero dito po sa bansang Pilipinas, na talagang lalo po ngayon yung ating pamahalaang Rodrigo Roa Duterte ay yung ating pong 14 basic sector ay handun po yung talagang pagkalinga, no? Lalong-lalo ngayon sa panahon po ng pandemya. Itong pandaigdig na krisis, no, sa kalusugan. Kaya matutulog po natin, katulad yung tanong ko kay Sir David na baka naman kasi yung pong paghingi natin ng karapatan, dapat po yan iniaayon natin doon sa pagkakataon at doon sa alam naman natin na ano, sabi mo karapatan, hindi yan karapatan. Yung karapatan na ikay payagan, merong ano, halimbawa, bawal, walang dapat lumabas na ganito ang edad. Ha? Sabihin na nating 21 pababa, 60 pataas. Meron diyang mga baterya. Alam niyo po ba yung baterya? Manunulsol. Yan. Yung mga manunulsol, ha? Yan po yung mga wala pong pwedeng ibigay ang ating gobyerno na matutuwa sila. Wala pong gusto yan kung hindi guluhin ang talbusan ni Kaka. Ano? Kaya ang karapatan po, yan yan man nakasulat. May mga kumbensyon na nagbibigay ng sinasabing karapatan, pero tignan po natin, depende. Halimbawa, katulad nga po nun, human rights violation daw po yung diniprive yung mga kabataan natin nung pagkilos or ika nga yung kanilang pag-aaral, yung kanilang mga kung ano-anong sinasabi na human rights violation. Pangkalahatan pong kapakanan ang tinitignan po dito. Hindi po yung, kumbaga, parang class legislation. Isang sektor lang makikita. Ano yung ibang sektor? Yun po yun. Kaya nga ako po bilang isang may kapansanan, sabi ko, teka, tayo, halimbawa, sektor na may kapansanan, sinabing equal opportunity. Yun po yung idinidiin ng iba. Kaya minsan naaasar po sa akin, nagagalit sa akin yung ibang mga kasektor ko. Sabi, equal opportunity, depende rin po yung equal opportunity, pero humingi naman tayo ng equal opportunity yung sinasabi. Dun sa batas po halimbawa, mabigyan ng trabaho, equal po yung opportunity na yun. Kaya lang hindi po doon yung for compliance lang, parang preferential. Equal, bibigyan ka nga ng trabaho, yung dapat lang sa'yo na hanggang doon lang sa kakayanan mo. At kumbaga kung ang requirements po ay pag-aaral, ba dapat masatisfy mo yung requirements na yun. Hindi yung dahil dun sa dapat, tumanggap ang isang kumpanya ng 10% na may kapansanan, dapat may kapansanan ang workforce niya. Paano po kung hindi ka naman kwalipikado? Kaya hindi po doon dumadating po yung preferential treatment, no? Na sinasabi. Ayaw po natin noon. Kasi tayo po ay equal opportunity ang sinasabi. May oportunidad din yung ibang sektor. Ika nga kung equal yan, kung ano yung trato sa kanila, okay lang po din sa atin yon. Hindi po yun human rights violations. Diniprive ng trabaho dahil hindi po Siyempre, lahat naman po ng negosyo, ahensya ng gobyerno, ay meron po yung mga mandato. Meron pong dapat na gawin para sa pangkalahatan. Kung puro preferential po ang ibibigay,
sa atin. Maski lahat po ng sektor ay hihingi niyan. O dapat kami rin. Ha? Dapat workforce, private or pampubliko, 10% niyan ay ganito, ganito, ganito. Aba, hindi po siguro pwede yung ganun. Kaya sa atin na rin, lalo na po, ito doon pong palawagan natin, doon sa mga nanggugulo. ha? Eh, Siyempre, fake news, ililigaw nyo yung mga tao, lalo yung mga kabataan. Paano pong masasabi nating paglabag sa karapatang pantao, karapatan ng bata, dapat daw paano nga po, meron pong mga, yung pagkakataon, may, tulad po ngayon, daigdigang krisis sa kalusugan. Sa atin, kita naman nyo, hindi pa naman masyadong, ang gobyerno natin ay talagang sobra-sobra po ang kanilang mga pagkilos para po, sabi nga, ma-flatten yung curve, no, na sinasabi para po dito sa pagkontrol, no, at magkaroon ng porsyento na tinitingnan ng pinag-aaralan po yan kung ilan ang dapat ng palabasin o yung ilan na yung porsyento. Halimbawa, sa mga mass gathering, 50% ba dapat? O kung 100 dati laman yan, dapat 50 o 20 na lang dahil talagang hindi maiiwasan yung contact at paglaganap ng mas matinding krisis sa atin, sumunod po tayo doon. Hindi po natin pwedeng i-invoke yung ating karapatang pantao. Kung mas marami po ang ikang, di po ba, ano tawag ng iba dyan? Sentido común. Ayan. Pilipino ba to o Espanyol? Sentido común. Hindi po ba? Kasi po, alam naman natin, kaya nga meron pong yung task force, no? Interagency task force, meron pong mga kini-create na konseho para po pag-aralan ito ng iba't iba pong mga sektor na may expertise po, katulad po yung sektor ng kalusugan. Abay, meron po yung ding mga pag-aaral na isineshare naman po sa sektor halimbawa ng paggawa o sa sektor ng business. Hindi po pwedeng masunod lang yung business sector. Kung madidiskaril po at malalagay sa alanganin yung kalusugan, abay, dapat i-consider po ano yung nakikita ng mga nasa sektor ng kalusugan na dapat pong pairalin. Yan po ay kumbaga pinagsasama-samang mga opinyon at masasabi nating kumbaga paglalatag ng mga eto ang dapat, ganito ang dapat, bakit, mga maraming bakit diyan maraming dapat at marami pong kinukonsidera. Hindi po lamang ibig sabihin kami sa business ganito na, may problema na, baksak na lahat. Kung ito naman po ay halimbawa parang bibigyan din ng oportunidad, no? Kinonsider na talagang pabaksak na kung ano pangyayari, baka mawala na. Ang magiging epekto naman po ay kabuuan na ng pamayanang Pilipino ang mawawala. Meron po yung tinatawag na pag-aaral. Kaya nga po, minuminuto yata, hindi naman, oras-oras, nagpupulong sila. Balita nga, merong mga bagong pronouncement yung ating Pangulo regarding dun sa community quarantine na ito. Ano po? At tinitingnan din, lalo dito sa Metro Manila, apat na mayors po, yung talagang ang kanilang pakiusap ay wag munang luwagan yung quarantine sa Metro Manila. Siguro sa tingin nila, di po ba? Apat po yan, no? Natatandaan ko po si Mayor Francis Zamora ng San Juan, Tilampa, no? Na hindi sila po conforme na luwagan ng husto. At alam naman natin, no? Katulad nga po yung pagbibigay ng pagkakataon na yung mga bases po natin ay makabiyahe na hindi po lahat, no? Meron pong mga ruta na binigyan po talaga ng hindi po todo, hindi lahat. Kasi talagang nasa pag-aaral po 'yan, ano, at yung ating mga department heads, no, mga department secretaries, no, ng iba't ibang ahensya
ay meron din pong kumbaga nagiging parang teka, wag muna. Teka, yung meron po silang apprehension na dapat mapag-usapan. I-consider yung kanilang nakikita, yung kanilang napag-aralan, dapat po ganun talaga eh. Ano po, kaya pag yan po ang mapapractice natin, maski po tapos na ito, no? Lalo po doon sa mga leaders na ang alam lang, dahil may batas, kumbaga, kanilang gustong ipatupad or i-consider na ganito dapat yung mga dapat kasi pinag-aaralan yan eh. Hindi naman ganitong panahon po, meron po tayong dapat mga pagkakataon na medyo i-consider natin bakit kaya dapat kaya nga talagang ganito or mag-adjust po tayo, mga ganon. Yan po yung magagaling natin na unahan dyan po sa mga ahensya ng gobyerno na nagsasama-sama para katulad yung sa task force, yung interagencies na yan, na ang tinutukoy po lamang lahat, kabutihan po ng buong mamamayang Pilipino. Di po ba? Kaya doon po tayo, kumbaga, bilang isang mamamayang Pilipino, atin po ring bigyan ng importansya yung maitutulong natin. Katulad nga po dito sa ating pagbo-broadcast, kahit pa paano po, ay makapag-share po tayo na simple bagay lang po yung maging disiplinado at tayo sa mga panawagan ng ating pamahalaan, no? At yung pinaiiral na batas ay masunod at kumbaga pwede naman po yung maging magaan, pwedeng strict, no? Depende po yan doon sa pag-aaral ng mga task forces na ito, special councils na ito, na kinreate ng ating pamahalaan para po tumutok sa mga dapat gawing measures o mga solusyon sa mga nagiging problema natin na bahagi po ng problema, no, na dinulot ng COVID-19 na ito. Marami pong anggulo, no, marami pong kumbaga lahat na sektor, lahat po ng mga stakeholders natin, sektor ng kalusugan, lahat po, business, sektor po ng public service, sektor ng private, mga ano po, di ba, yung sektor ng transportasyon. Napakarami niyan eh, no? Na meron pong kanya-kanya po yan na masasabi natin po na pinangangalagaan din na sabihin na natin interest, no? But ang interest po ay naitsaperya para maging pangkalahatang interest ang bigyan po natin ng importansya. Di ba? O sige, buksan natin yung ganito. Di ba? Pumayag. O buksan natin yung ganitong ang laki-laki halimbawang kumpanya, binuksan. Makaka-apekto naman po dun sa lalawigan na halimbawa po talagang wala rin po silang mga kailangang protocols na sinusunod. Sigurado meron po yan. Hindi naman basta po hihiling ang bawat sektor na ganito na dapat ang gawin. Kung wala po silang mga gagawin na mga pag-iingat. Ando na po yun given. But ang sinasabi nga po natin ay kung ano po talaga yung lumutang doon sa mga expert, kung ano yung kanilang nakikita, siguro i-consider nating maigi. Pag-aralang maigi. At ang say naman po niyan lagi, ang huli ay sa ating Pangulo, at alam naman natin ang ating Pangulo, ang tinitingnan lagi ay yung kagalingang pang lahat. No po? Yun ang mahalaga po doon, yung kagalingang kabuuan ng mamamayang Pilipino. Wala pong sektor na napapaboran. Lalong-lalo na po dito sa kagalingan, no, yun ang ating mga mamamayan na involved po ang lahat. Kaligtasan at estado po ng kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Yan po ang mahalaga, napakaganda po sapagkat dito po natin makikita, no, yung iba sabihin yung paglilihis no, mga fake news na walang demokrasya. Anong dito nga po lahat dinadaan po sa pag-uusap, di ba? Ang Pangulo noon hinangad na makausap yung mga mga may sakit na ito ng leptospirosis. Ayaw na, ang daming kondisyon. Ako nga po, sa experience ko bilang
isang mamamahayag sa loob na ng almost 28 years nga po no? Talagang lagi ko naririnig yon sa mga press conference, pag meron pong mga, kasi patas po ang media, lahat po naman yan, binibigyan ng pagkakataon. Bakit ayaw nila sa ganitong posisyon? Bakit ganito ang kanilang posisyon? No? Sa usaping ito. Lumulutang po yung tila ba, wala nang solusyon. Yung hinihingi, parang next to impossible. Ano po, na maririnig mo nga, hindi dito gusto talaga yung sinasabi niya na tumulong siya sa kabuuan ng mamamayang Pilipino. Parang may isinusulong na mga hidden agenda. Nakitang-kita naman po, di ba, na kahit ano ibigay mo, yung nakaraan nga po after martial law, tatandaan ko, di ba, lahat nga po ng mga political prisoners na sinasabi, pati na nga po yung involved sa mga merong mga kasong kriminal na hindi dapat pa din magkaroon ng amnestia o pagpapatawad, nakasama na dahil nga po doon sa yan yung itinatadhana, sinasabi ng batas. Kaya yung batas po natin, kumbaga talagang napaka ano po yan, makatao, yung democratic talaga, no? Sapagkat pinag-aralan dyan, pinagsama-sama ang talino ng mga mambabatas natin na inelect natin. Wala po tayong dapat kumbaga sisihin. Ano po, di ba? At andyan naman, hindi naman sinabi nung kumbaga nung maestro, lahat killing kanan po lahat. Hindi po, may mga oposisyon. Kaya yun po halaga nun, yung oposisyong makatuwiran. Oposisyong makatuwiran na ang tinitignan po ay hindi po lamang kapakanan ng isang sektor, dalawang sektor, kundi po ang tinitingnan lagi po kabuuan ng lipunang Pilipino. No po, kasi ako, hindi man po ako nag-aral ng batas, pero yung sa tagal natin sa media, ang ating pagkakaalam, ang batas po, lahat ng ginagawang batas sinusulong. Ang pakinabang po niyan ay sa kabuuan po ng mamamayang Pilipino. Hindi po pwedeng parang kitang-kita doon sa batas or yung pinopropose na batas na merong papaboran sektor. Bahala na po yung mga congressman natin, senador, no, na tumingin yan. Kaya po nahandyan sila. Kasi po, yun yung dapat po para sa tagal ko na rin sa kumbaga umaattend na rin po tayo ng presscon na mga mababatas yung nandun, talagang sa mga batas din ay sinusulong at katulad nga po yung sa mga may kapansanan, alam niyo po, kaya ko nalaman na dapat po ang bibigyan ng benepisyo nung batas na isusulong ay kabuuan po ng lipunan. Wala pong parang class legislation na isang sektor lang po ang makikinabang. Yan naman po ang umiiral, kaya lang minsan siguro napapaikot doon sa mga mga kung ano-anong section yan, mga na nasisingitan. Pero hindi naman po ligtas doon sa mapanuring mata ng ating mga mambabatas. Kaya ko po alam yan na medyo may tayong konting na yung narinig na gano'n. Yung katulad nga po, yung pagmamasahe, sinulong yan yung pagmamasahe daw, dapat po para lang sa blind. Pero hindi po pala po pwede. Yun, sapagkat lahat po ay may karapatan na maging maghahanap buhay, magtrabaho. With that, tayo po ay pansamantala magpapaalam. Salamat po sa ating nakasama kanina sa ating yung man on the street. Ayan, si Sir David Nebres ng Region 5, Camarines, Albay Province, at sa ating technical assistant, si Abby Garcia San Pascual, sa ating technical advisor, Adrian De Los Reyes, ang tabay po sa susunod na palatuntunan, at siyempre po, Sir Elmer Francisco, ang Elmer Francisco Incorporated Chairman, Sir Elmer Francisco. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong kaibigan, ang Mulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka, kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag